ang simula ng Pampangas Best, kwento ng inspirasyon at tagumpay. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulan, kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap na pagkain, at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming ia-upload. Thank you! Bago pa man sumikat bilang tagapagtatag ng Pampangas Best, si Leticia Lolita Olalia Hizon ay isang dedikadong guro. Noong kabataan niya, hindi muna negosyo ang kanyang tinahak. Sa halip sinimulan niya ang kanyang propesyon sa simpleng classroom kung saan nagtuturo siya ng mga batang nangangailangan ng patnubay at kaalaman. Si Mrs. Hizon ay may malasakit sa kanyang mga estudyante. Araw-araw iniwan niya ang kanyang tahanan, dala ang pagnanais na matulungan ang mga batang mahubog, hindi lamang sa akademya kundi pati sa mabuting asal at responsibilidad. Maraming mga mag-aaral ang natutong mangarap at magsikap dahil sa kanyang mga aral at pag-aalaga. Subalit dumating ang panahon na kinailangan niyang tulungan ang kanyang pamilya sa larangan ng kabuhayan. Bagamat mahal niya ang pagtuturo, nakita niya ang pagkakataong tumulong sa kanilang komunidad at pamilya sa ibang paraan. Nang nagsimula siyang gumawa ng tusino upang tulungan ang kapitbahay na may naiwang karne, nagbukas ito ng pinto sa mundo ng negosyo. Isang pagkakataong hindi niya inaasahan. Mula sa kusina ng kanyang bahay, nalikha niya ang unang batch ng tusino na magdadala sa kanya sa bagong landas. Sa isang tahimik na bayan sa Bacolor, Pampanga noong dekada 60, naganap ang isang kwento ng pagbabago at tagumpay na hindi mo aakalaing nagmula sa isang simpleng kabutihan. Isang araw sa kalagitnaan ng isang masiglang pamilihan, nakatagpo ng isang masuwerteng pagkakataon si Lolita Hizon. Isang hindi inaasahang tawag mula sa kanyang kapitbahay, isang nagtitinda ng karne na humihingi ng tulong sa kanyang mga natirang baboy na hindi nabenta. Sa halip na ipagwalang bahala ang pagkakataong ito, nagpasya si Lolita na gamitin ang kanyang talento sa pagluluto. Sa isang makulay na lutuan, nag-eksperimento siya gamit ang tradisyonal na resipe ng pindang, binigyan ito ng bagong buhay at natatanging lasa na magiging paborito ng lahat. Ang naging resulta, isang natatanging tusino na hindi lamang magbibigay ng kasiyahan sa mga hapagkainan, kundi magiging simbolo ng pagka-Pilipino. Mula sa isang simpleng pagkilos ng pagkakawanggawa, isinilang ang Pampangas Best. Isang pangalan na ngayon ay kilala sa buong bansa, nagdala ng saya at pagmamalaki sa bawat pamilyang Pilipino at isang pangunahing item sa hapagkainan ng mga Pilipino sa agahan. Ang Pampangas Best ay nagsimula noong 1967 sa simpleng tahanan ni Leticia Lolita Olalia Hizon, mas kilala bilang Apong Lolet sa Pampanga. Siya ay ipinanganak noong Marso 21, 1937 sa Bacolor, Pampanga. Sa likod ng bawat matagumpay na negosyo ay isang kwento ng pagmamahalan at suporta. Para kay Lolita Hizon, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanyang dedikasyon sa paggawa ng tusino, kundi pati na rin sa taong naging kanyang katuwang sa lahat ng laban, si Angelo D. Hizon Jr. Nang tuluyang naitaguyod ang Pampangas Best, si Angelo ay naging mahalagang bahagi ng operasyon ng negosyo. Siya ang nagbigay ng mga bagong ideya, nagpatupad ng mga estratehiya, at higit sa lahat nagbigay ng suporta sa kanyang asawang si Lolita sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Ang pangunahing inspirasyon ni Lolita sa pagtatayo ng Pampangas Best ay ang kagustuhan niyang makatulong sa kanilang pamilya. Mula sa pagiging simpleng lutong bahay, lumago ang kanyang tusino bilang pangunahing produkto ng Pampangas Best at naging kilala ito sa buong bansa. Ang dedikasyon ni Lolita sa kalidad at pagmamalasakit sa kanyang produkto ang nagtulak sa kanila na itatag ang negosyo na ngayoy kilalang brand na ng tusino at iba pang meat products sa Pilipinas. Pampangas Best, ang kwento ng isang pangalan at pagtatagumpay. Sa paglago ng negosyo ni Lolita at Dionisio Hizon sa Pampanga, ang kanilang simpleng tusino ay lumalawak ang kasikatan, hindi lamang sa kanilang mga kapitbahay, kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan.
Ang natatanging lasa ng kanilang tosino ay kumalat sa buong lalawigan at naging kilala ito bilang isa sa pinakamahusay na tosino sa Pampanga. Sa likod ng matagumpay na Tatak na Pampangas Best ay isang kwento ng dedikasyon, pagmamahal at pangarap. Isang araw, matapos ang ilang taon ng pagbuo at pagpapabuti ng kanilang natatanging tosino, na pagtanto ng mag-asawang Lolita at Angelo Hison na panahon na upang bigyang diin ang kanilang mga produkto at ang mga halaga na kanilang ipinaglalaban. Ngunit ang tanong ay ano ang magiging pangalan na makakapagpahayag ng kanilang kalidad at katangian. Habang nag-iisip ang mag-asawa sa kanilang tahanan, lumitaw ang kanilang pagmamalaki sa kanilang bayan, ang Pampanga, kilala bilang Culinary Capital of the Philippines. Ang bayan na ito ay puno ng masasarap na pagkain at mayamang kultura. Kaya't naisip nila, bakit hindi isama ang pangalan ng kanilang lalawigan sa kanilang tatak? Mula sa kanilang puso, binalikan nila ang mga alaala ng kanilang masarap na tosino at ang mga pagmamalaki ng kanilang mga mamimili. Dito na nabuo ang pangalan na Pampangas Best. Ang bawat salitang ito ay puno ng kahulugan. Ang Pampanga ay kumakatawan sa kanilang pinagmulan, habang ang Best ay nagsasaad ng kanilang pangako sa kalidad at kasiyahan ng kanilang mga customer. Mula sa simpleng ideya na ito, hindi lamang nila naipakilala ang kanilang produkto, kundi nakuha rin nila ang puso ng mga tao. Ang pangalan ay naging simbolo ng kanilang pagsisikap at dedikasyon sa pagbibigay ng pinakamainam na karanasan sa pagkain. Kaya naman ang Pampangas Best ay hindi lamang isang pangalan, ito ay kwento ng tagumpay, pagmamalaki at pag-ibig sa sariling bayan. Tosino, ang unang bituin ng Pampangas Best. Ang unang produktong ito, ang Pampangas Best Tosino, ay naging pangunahing dahilan kung bakit nagsimula ang negosyo ng Pampangas Best. Ang kanyang tosino ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay naging simbolo ng pangarap, kultura, at pagmamalaki ng mga Pilipino sa kanilang mga lutuin. Dahil dito, ang Pampangas Best ay patuloy na lumago, at ang tosino, ang unang bituin ng kanilang negosyo, ay naging paborito ng bawat pamilyang Pilipino, pinagsisilbihan sa mga almusal, handaan at mga espesyal na okasyon. Sa bawat pakete, makikita mo ang iba't ibang opsyon na maaaring subukan, kaya't hindi ka mauubusan ng choices, katulad ng original pork tosino, ang klasikong tosino na may tamang timpla ng tamis at alat, tenderlicious tosino, gawa mula sa malambot at masustansyang karne ng baboy. Kilala ito sa kanyang masarap na lasa, fatless pork tosino. Para sa mga health-conscious, ito ay tosino na walang taba ngunit may masarap na lasa. Chicken tosino, isang mas mababang fat na bersyon ng tosino, gawa sa manok. Belite tosino, sugar-free tosino na angkop para sa mga nagmamasid sa kanilang sugar intake. Pindang damulag, isang variant ng Cara Beef tosino para sa mga naghahanap ng mas gami na lasa. Ang pagkakaroon ng iba't ibang variants ay nagpapakita ng pagsisikap ng Pampangas Best na umangkop sa iba't ibang pangangailangan at panlasa ng kanilang mga customer. Lasa at pagsasama. Ang tosino mula sa Pampangas Best ay kilala sa kanyang natatanging tamis at alat na nagbibigay ng masarap na kombinasyon ng flavors. Ito ay madalas na sinasamahan ng garlic fried rice at itlog na tinatawag na tosilog. Alam nyo ba na ang Pampangas Best Tosino ay kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo? Ang natatanging lasa nito ay nagmumula sa masusing proseso ng marination, kung saan pinagsasama ang mga sangkap tulad ng brown sugar, soy sauce at garlic. Ang resulta, isang masarap na tosino na may tamang tamis at alat na talagang panalo sa lasa. Isipin mo, umaga na at ang iyong paboritong tosino ay nasa iyong plato, sinasamahan ng garlic fried rice at itlog. Ang tawag dito ay tosilog, isang klasikong Filipino breakfast na siguradong magbibigay ng enerhiya para sa buong araw. Ang kombinasyon ng malambot na tosino, mainit na sinangag at itlog ay talagang perfect. Nais naming malaman ang inyong opinyon. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang tosino? Tuwing breakfast ba siya masarap kasama ang itlog at kanin? Pa-comment naman sa comment section sa baba. Salamat! Ibang mga produktong ipinagmamalaki.
Longganisa, isang paboritong breakfast item. Ang longganisa mula sa Pampangas Best ay may iba't ibang variants tulad ng skinless longganisa at hamonado longganisa. Ang bawat kagat ay puno ng lasa at tamang timpla ng spices. Tapa. Ang kanilang beef tapa ay kilala sa pagiging malambot at masarap. Ito ay perpekto para sa tapsilog, isang ulam na hindi mawawala sa menu ng mga mahilig mag-agahan. Hot dogs. Ang Pampangas Best hot dogs ay paborito ng mga bata at matatanda. Mayroon silang iba't ibang variants mula sa classic hotdog hanggang sa gourmet options. Bacon. Para sa mga bacon lovers, ang Pampangas Best Bacon ay isang tunay na treat. Crispy at flavorful, ito ay perfect na kasama ng itlog o bilang topping sa mga burger. Ham. Ang kanilang Christmas hams ay hindi lamang para sa holiday season. Ito rin ay mainam para sa anumang espesyal na okasyon. Ang tamang timpla ng tamis at alat ay tiyak na magugustuhan ng lahat. Corned beef, isang staple sa maraming tahanan. Ang corned beef mula sa Pampangas Best ay masarap at madaling lutuin. Perfect para sa quick meals. Burger patties. Para naman sa mga burger enthusiasts, mayroon silang burger patties na gawa mula sa dekalidad na karne. Perfect para sa homemade burgers. Embutido. Isang paborito sa mga handaan, ang embutido mula sa Pampangas Best ay puno ng lasa at may tamang texture. Siguradong magiging hit ito sa kahit anong salo-salo. Ang Pampangas Best ay hindi lamang isang brand. Ito ay simbolo ng pagmamahal at dedikasyon sa paggawa ng dekalidad na pagkain. Mula tosino hanggang longganisa, bawat produkto ay nagkukuwento ng tradisyon at kultura ng mga Kapampangan. Ang lihim sa likod ng kalidad. Sa bawat pakete ng Pampangas Best, may kasamang kwento ng masusing proseso at pagmamalasakit. Ang kumpanya ay mayroong Food Safety Management System, FSMS, na nagtatakda ng mga pamantayan upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng pagkain. Sa tulong ng mga advanced technology at kagamitan, bawat hakbang sa proseso ng paggawa ay sinisigurong sumusunod sa pinakamataas na pamantayan. Raw materials at pagsusuri. Bago pa man magsimula ang produksyon, ang mga hilaw na materyales ay dumadaan sa masusing pagsusuri. Ang Pampangas Best ay gumagamit lamang ng mga dekalidad na sangkap mula sa mga world-class at accredited suppliers. Ang bawat batch ng karne ay sumasailalim sa malawakang inspeksyon at pagsusuri upang matiyak na ito ay ligtas at akma para sa kanilang mga produkto. Dedikasyon ng mga empleyado. Ngunit hindi lamang kagamitan at materyales ang susi sa kanilang tagumpay. Ang kanilang mga empleyado ay isa ring mahalagang bahagi. Ang bawat isa sa kanila ay sinanay at pinili ng mabuti na katuon sa layuning makapagbigay ng dekalidad na pagkain. Sila ang puso ng Pampangas Best, mga tao na may malasakit at dedikasyon sa kanilang trabaho, mga pamantayan at sertipikasyon. Ang Pampangas Best ay hindi nag-aatubiling ipakita ang kanilang mga sertipikasyon. Nakamit nila ang 8A category accreditation mula sa National Meat Inspection Service, pati na rin ang HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, certification. Mga ito ay nagsisigurong ang bawat produkto ay sumusunod sa mga regulasyon at pamantayan para sa kaligtasan ng pagkain. Mga hamon sa pagbuo ng negosyo. Kakulangan sa kaalaman at karanasan. Bilang isang guro, wala siyang sapat na kaalaman sa pagnenegosyo. Ang mga unang taon ay puno ng mga pagkakamali at pagsubok. Kailangan niyang matutunan ang mga aspeto ng negosyo mula sa simula, mula sa pamamahala ng inventory hanggang sa marketing. Limitadong pondo. Isa pa sa mga hamon ay ang kakulangan sa pondo. Sa kabila ng kanyang dedikasyon, kailangan niyang makahanap ng paraan upang punduhan ang kanyang maliit na negosyo. Ang mga unang kita mula sa tosino ay ginamit niya upang palaguin ang operasyon, ngunit hindi ito naging madali. Kompetisyon. Habang unti-unti niyang pinapasikat ang Pampangas Best, naharap siya sa matinding kompetisyon mula sa iba pang lokal na negosyo. Pag-isip ng mga estratehiya upang maipakita ang natatanging lasa at kalidad ng kanyang produkto. Noong dekada 70, habang unti-unting umuusbong ang Pampangas Best, maraming lokal na negosyo ang nag-aalok din ng kanilang sariling bersyon ng tosino at iba pang processed meat products. Ang mga ito ay hindi lamang basta mga kakumpetensya.
Sila rin ay mga kaibigan at kapwa negosyante na may kanya-kanyang kwento at tradisyon. Mga kakumpetensya, Bounty Fresh. Isang malaking pangalan sa industriya ng poultry at processed meats, ang Bounty Fresh ay naging isang pangunahing kalaban. Ang kanilang malawak na distribution network at marketing strategies ay nagbigay sa kanila ng bentahe, kaya't kailangan ni Apong Lolet na mag-isip ng mga bagong paraan upang ipakita ang natatanging lasa ng kanyang tosino, Pure Foods. Kilala sa kanilang mga dilatang produkto at processed meats, ang Pure Foods ay isa ring malakas na kakumpetensya. Ang kanilang brand recognition at reputasyon ay nagbigay diin sa pangangailangan ni Apong Lolet na makilala ang Pampangas Best sa mas malawak na merkado, local artisans. Sa kanyang bayan, marami ring mga lokal na artisan ang nag-aalok ng kanilang sariling tosino at longaniza. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang recipe at pamamaraan, kaya't ang bawat produkto ay may natatanging lasa at katangian. Kailangan ni Apong Lolet na ipakita na ang kanyang tosino ay hindi lamang basta pagkain, kundi isang piraso ng sining at tradisyon, pagsusumikap at pagpupunyagi. Sa kabila ng matinding kompetisyon, hindi nawalan ng pag-asa si Apong Lolet. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang produkto at dedikasyon sa kalidad ay nagbigay daan upang makilala ang Pampangas Best. Nagdesisyon siyang mag-focus sa mga aspeto na wala sa ibang produkto, ang tamang timpla ng tamis at alat, pati na rin ang malasakit sa bawat detalye ng produksyon. Mahahalagang aral, pagtitiwala sa sarili at sa Diyos. Isa sa mga pangunahing aral na natutunan ni Apong Lolet ay ang halaga ng pagtitiwala, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa Diyos. Ayon sa kanya, ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng masusing pagpaplano, kundi isang resulta ng divine intervention. Palagi siyang nananalangin para sa gabay at tulong, at nakikita niya ang bawat tagumpay bilang sagot sa kanyang mga panalangin. Pagmamalasakit at komunidad. Mula pa noong simula, pinahalagahan ni Apong Lolet ang pagmamalasakit sa kanyang komunidad. Matapos ang pagsabog ng Bulkan Pinatubo noong 1991, siya ay naging isa sa mga unang tumulong sa mga naapektuhan. Nagpatayo siya ng mga bahay para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan at itinatag ang Bagong Kabalantian Foundation upang patuloy na makatulong. Ang aral dito ay ang halaga ng pagbabalik at pagtulong sa kapwa, isang prinsipyo na nagbigay diin sa kanyang negosyo. Ang kwento ni Apong Lolet at Pampangas Best ay isang inspirasyon para sa lahat, isang paalala na kahit gaano pa man kahirap ang simula, ang pagtitiwala, pagmamalasakit, inobasyon at dedikasyon ay nagbubukas ng pinto tungo sa tagumpay. Sa bawat pakete ng Pampangas Best Tosino, dala nito ang kwento ng isang babae na hindi natakot harapin ang hamon kundi ginawang pagkakataon upang ipakita ang galing at talento ng mga Kapampangan. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi pati na rin sa kontribusyon natin sa ating komunidad at kapwa. Nais naming malaman ang inyong opinyon. Ano ang pinaka-inspirasyonal na bahagi ng kwento ni Apong Lolet na tumatak sa inyo? Pa-comment naman sa comment section sa baba. Salamat. At dyan nagtatapos ang makulay na kwento ng Pampangas Best, isang simpleng pagsisimula na naging bahagi ng bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Mula sa orihinal na tosino ni Mrs. Lolita Hizon hanggang sa mga produktong minahal natin sa bawat almusal at handaan, ipinakita nila na ang sipag, puso at malasakit sa bawat detalye ay kayang bumuo ng isang pamana. Kaya't sa tuwing titikman nyo ang kanilang produkto, tandaan nyo, bawat kagat ay may kasamang kwento ng pangarap at dedikasyon. Kung na-inspire kayo sa kwento nilang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. Thank you!